Okay, hello mga kalahi. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June. At ang ating title for this vlog, Pandemic na ang korupsyon sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Agree ba kayo dyan? Ano ang dahilan? Bakit talamak ang korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr.? Ano nakikita niyong dahilan? Mamaya pagkwentuhan po natin yan. Kanina po, naumpisahan na yung flood control hearing. Yan, dyan sa mga anomalya ng flood control na yan. At syempre, yung ibang mga inimbitahan ay hindi nakadalo. Yung iba nagkasakit, na-stroke na yata. Yung iba may prior commitment. Yung iba nag-abroad. Sabi naman ni Marcoleta, ni-nervyos yata yung kaya hindi naka-attend. Pero nag-motion si Bato na isabpina na yung mga, hindi lang yung mga representative, dapat yung mismong may-ari ng mga contractor, mga may construction business. Dapat yung may-ari talaga o kaya presidente ng corporation. So, maya-maya pag-usapan din natin yan. At meron tayong nakitang balita na itong si Arnie Tevez ay handang tumistigo. Ito po yung maganda, no? Kasi kanina nanonood ako, mukhang hindi naman aamin itong mga nasa DPWH, DBM, mga kumbaga mas maganda kapag nag-hearing ka, mayroong whistleblower, no? At yung magpapangalan talaga, mag-aakusa, magbibintang. Yung may personal knowledge, yun ang magandang investigasyon. Nakaka-excite po yun. Ganun po yung mga investigasyon dati. Pero, kanina, sobrang antok na ako, natulog na ako kasi alam ko wala namang aamin doon. Kahit pigain mo yung mga yun, wala pong aamin. Na-visit na nga si Marcoleta Ito paggising ko, nanood ulit ako. Sabi niya, meron akong martilyo rito. Tinatanong niya yung isang contractor Yung martilyo yung pamalo ba ng order in the court, di ba? Yung martilyo, gavel ang tawag doon muntik nang mabwisit si Marcoleta Hakatawin niya. O kaya iko-contempt na niya. Sabi niya, gusto mo hindi ka na makauwi. Ikukulong na sa baba ng Senado yun May detention doon So, mukhang sabi ko, mukhang kasi palagi na tayong nanonood ng hearing. Mukhang walang mapipiga sa mga yan. So, nabasa ko itong balitang ito na si Tevez ay mayroong personal knowledge at handang tumistigo sa flood control hearing, no? At ibubulgar daw lahat. Yun ang maganda, 'di ba? At abangan natin, sana i-consider ito ni Senator Marcoleta na papuntahin si Tevez. Ganun pa man, andyan si Magalong, pero nagsabi na si Magalong na hindi siya magbibigay ng ng evidence kung sakaling imbitahan siya sa Kamara, sa Senado, sa hearing. At mukhang hindi rin siya magpapangalan ng mga politiko. Okay din 'yon. Magkakaroon din ng ng knowledge kung paano ang ginagawa sa mga corruption at yung pagbalasa sa budget. Okay din 'yon. Kaya lang iba yung may whistleblower, 'di ba? Biglang bang masasyak, mauuga yung Pilipinas. 'Yun ang magandang hearing, Okay. Sa tingin nyo ba may pandemic na ang mga korupsyon dito sa Pilipinas? Sa tingin ko meron Alam niyo yung pandemic, yung sa mga sakit, sa health, no? Nagkakahawa-hawa. Kaya po tinawag ng pandemic dahil laganap na. Ngayon, dito naman sa korupsyon,
Ang nangyayari, hindi nagkakahawa-hawa, kundi parang naggagayahan. Naggagayahan. Bakit? Nakita nila nakakuha na si congressman ng ilang milyon. Kakanaan na rin ako. Naggayahan na. Bakit? Isa lang po. Isa lang po ang dapat palitan, mababago po. At masasawata ang korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi man 100%. Napakahirap po nun. Napakahirap po na zero korupsyon sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas. At least, masawata, sabihin nating 90% walang korupsyon. 10% lang yung naiwan. Yung mga talagang matitindi ang pangangailangan na hindi mapigilan yung sakit nilang kleptomaniac, yung pangangati ng kamay. Kasi ang naiisip ko dito, isa lang talaga ang papalitan, mababago, no? Ang presidente lang ang papalitan dito, mawawala yung korupsyon na yan kung hindi corrupt ang iuupo mo. Okay? Si Bongbong Marcos, kung talagang desidido siya, no, na labanan ng korupsyon, hindi yan mangyayari dahil ginawa na po yan ni Pangulong Duterte. Sa mga katulad kong ka-age ko, kaedad ko, nasubaybayan po namin mula Cory, no, hanggang kay Bongbong Marcos. Isa lang talaga ang nakapagpatupad ng tunay na pagbabago sa pamamahala sa gobyerno. Si Rodrigo Duterte lang. Siya lang talaga, sa kanya lang tayo nakakita ng malalaking project talaga. Presidente lang po ang problema at mawawala na po yung talamak, laganap, pandemic na korupsyon. Mawawala po yan. Unang-una, si Pangulong Duterte nagtayo ng PACC, Presidential Anti-Corruption. Ang ginawa naman ni Bongbong Marcos, tinanggal. So alam na. Alam na. Tapos, doon po sa ginagawa ni Pangulong Duterte, kapag mayroong mga tiwali, sibak agad. Dito, yung DPWH na ahensya na yan, ang dami ng mga anomalya, nandoon pa rin yung sekretary, nakaupo pa rin. Kaya, sinasabi ko nakaraan, kung ang president ay corrupt, ang iuupo niyan sa mga gabinete ay mga corrupt din. Kaya nagiging pandemic na po ang korupsyon. Okay? Unlike kay Pangulong Duterte, 3 lang naman ang pangako niya at lalabanan niya. War on drugs, war on corruption, at criminality. Ano? Iyan, 3 lang yung pangako niya. Talaga namang nilabanan yung korupsyon. Kaya nga lang, mahirap isiro. No? Pero malaking porsyento nawala ang korupsyon. Kaya naglutangan yung mga project Naglutangan. Nakakita tayo dito. Sabi ni Toby Chanko, kaya walang flagship project si Bongbong Marcos dahil kinukuha ng Kongreso. Sino bang presidente, speaker dyan? Si Tamba. Si Saldico. Yung dalawa na yan. Kinukuha nila yung pondo at inilalagay sa unprogram fund. Doon sa unprogram fund, doon na binubulsa. Dahil unprogram yan, wala na tayong alam dyan. Tapos, si Pangulong Duterte, binabantayan niya. Lalo na yung mga mainit na proyekto, binabantayan niya. Kasi,
madalas mag-speech si Pangulong Duterte. Napapanood natin 'yan. Sabi niya, kala niya hindi ko binabantayan. Binabantayan eh. O kaya sibak yung nagtangka. So, kung ikaw ay presidenteng corrupt, ang iuupo mo, natural, mga corrupt din. At kung ikaw ay presidenteng matino, may malasakit sa taong bayan, hindi ka corrupt, ang iuupo mo, hindi rin mga corrupt, mga matatalino pa, no? Kaya lang kung mayroong makita na mabisto na may ginawang katiwalian, sisibakin. O ganun po yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Kapag mayroong talk to the people siya, no, every week, binabanggit yung mga sinibak. Eto'y graft and corruption, sasabihin pa yung pangalan. Sibak. Ang problema kay Bongbong Marcos, wala siyang war on drugs, war on corruption, wala. Wala. Bakit? Kasi malamang corrupt siya. Tinanggal niya nga yung PACC. O diba? Tapos, nung una, budol na budol ako, aba, yung DPWH lumobo. Dahil, pinalaki niya yung budget para sa pagtulong sa mga relief, no? Sa mga pag-respond sa mga sakuna. Pinalaki niya yung budget. Palakpak ako eh. Ha? Yung pala, budol na ako nung sa ayuda pala talaga mas madaling magnakaw dahil mahirap i-audit. Kaya nagsulputan yung ayuda dito sa gobyerno ni Marcos. Very very prone to corruption. Kaya pinalaki yung budget dyan sa DSWD. So, maganda pala magnakaw doon. Madaling dayain, mahirap i-check, i-inspect, no? Tapos madaling magnakaw. Kaya pala, no? Dahil nung nakaraan nga bumagyo, mayroon naghanda araw ang DSWD ng 10 million para sa mga relief boxes. Pero mga ilang araw biglang nag-announce na suspended muna ang pagtulong ng DSWD. Meron yan. Naglabas ng press release ang DSWD. Ano yung sinasabi ni Bongbong Marcos? Naghanda ng 10 million. Hindi ko alam kung 10 million na boxes o worth 10 million na relief goods. Napakaliit nun. Napakaliit nun. Malaki talaga pagkakaiba. Kapag may sinalanta, naaalala ko, papasyalan na yan ng Duterte, yung lugar na yan. Ha? Okay. Mag-aano ako rito. Maglalagay ako dito ng 1 million. Doon sa barangay lang na yan, ha? Siguro enough na yan. I'll make it 2 million. Papalakpakan yung mga tao. Naaalala ko po yan. Yung mga pinapasyalan ni Pangulong Duterte. Babagsakan niya yung mayor, yung municipality. Ikaw na bahala dyan. Pero may magbabantay doon, siyempre. Dahil war on corruption nga eh. Nawala kay Bongbong Marcos. Yan po ang problema. Presidente lang magbabago na. Mapalitan lang po ang presidente. Mag-upo tayo ng may malasakit, may pagmamahal sa mahihirap. Wala na po yung corruption. At least, mami-minimize po yan. Hindi man totally. Mawawala po yung corruption. At makakakita kayo ng mga proyekto at maayos na programa. No? Sabi ni Amy Marcos, yung mga contractors, pinapaupahan lang pala. Pinapaupahan sa mga congressman. Di ba? May propose budget si congressman at inapprove ni Saldico. No, dinoble pa nga para
Meron si ano, yung mga pangulo diyan, ay mga yung matataas diyan sa Kongreso. Tapos magre-rent ng ano, lisensya ng contractor. Siya na rin ano. Siya na rin ang contractor. Kasi wala siyang lisensya. Kaya pagdating diyan sa pagdinig, mahihirapan niyo pong mahuli. Kahit magdemandahan, mahihirapan po na maipakulong itong mga congressman. Dahil bakit saka dahil matatalino po sila pagdating sa pagnanakaw. Ano na sila? Well experienced. Mga henyo na po pagdating sa pandarambong. Opo. Sinong nakaprant doon? Yung lisensya ng construction business na yun, na nirentahan niya. Siguro, milyon din ng renta ron, malamang. So, kung hindi naman papalpak, wala naman makapuna. Diba? O di, kita din yung nagpa-upa ng contractor, construction business. Ganon yung in-expose ni Amy Marcos. At kung si Tebes nga ay makakadating o iimbitahan at mag-expose siya kasi meron siyang personal knowledge, mag-expose siya, yun napakaganda. Natatandaan ko si Panfilo Lacson, si Gringo Honasan, dati yan nagtago panahon yata ni Gloria yun, nagtago, naging wanted talaga yung dalawa na yan. Wanted. Kasi yung uso dati, talagang may witness, talagang may expose sa mga anomalya. Kaya lang napakahirap banatan, no? Akusahan yung nasa kapangyarihan. Ang gagawin, kagaya nga ni dating agent PIDEA agent si Morales, marami siyang ikinantay, no? Tungkol sa droga. Pero wala naman nangyari kasi nga nasa administrasyon. Wala nangyari sa expose niya. Ang ginawa sa kanya, kinasuhan siya ng patong-patong. Buti nga magaling, hindi rin napakulong Or napakulong yata, nakapiyansa lang. Magaling. Ganyan po pag umatake sa administrasyon. Kagaya po ni Pangulong Duterte. Nag-akusa siya. Binanatan niya si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Ano ginawa sa kanya? Ganyan po dito sa Pilipinas kapag meron kang binira. Kaya dito sa mga hearing at walang witness, mahihirapan pong mapiga yung mga yan. At mabibwisit lang yung mga senador na nagtatanong. Unlike kay Tebes, okay, Tebes, sige, mag-ano ka, kumanta ka na, sabihin mo na lahat kung sino mga magnanakaw na politiko. At least, kapag walang nangyari, okay lang na ipakulong ka, Tebes. Nakakulong ka na diba? Kaya, yun ang maganda Yun ang maganda kung mag-i-expose ka. Natatakot ka makulong? Nakukulong ka na Kaya, ang ganda niyan, pag naimbitahan si Tebes, talagang ikakanta na lahat yan. Lahat ng mga personal knowledge niya. Sabihin mo na yung mga congressman sa inyo. Ang problema, yung ibang mga congressman, wala rin silang magawa doon sa mga makapangyarihan na nasa taas diyan sa kamara. Kaya nga sabi nung expose din ni Toby Tiangco, 1.5 billion ang proposed budget. Pagdating sa GAA, ginagawang 20 billion. Ang tindi. Kaya ilan yung patong? Sino yung mga gumagawa ng budget? Tamba at Saldico.
Magkano yung patong nila? So, sino maghahati nun? Dalawa lang ba sila? Tatlo sila? Ang presidente. Mayroon ba? Hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Mayroon ba? O, ulitin natin. Hindi natin alam. Bakit lumulusot yung budget na yan? At napipirmahan niya? At na-i-release? Bakit? Bago mang ma-release yung budget na yan, may pirma ng presidente at aprobado ng DBM. Kanino under ang DBM? Sa presidente. Ang DBM ang magre-release. Under ng presidente ang DBM. So, paano ma-release yan? May pirma dapat ng presidente. Kung kagaya ng sinasabi ko, kung ang presidente hindi corrupt, yung mga ganyang korupsyon, hindi makakalusot. Hindi makakalusot. So dito, ewan ko kung naglalaglaga na. Pero ang hirap malaglag po ng mga nasa taas. Ang hirap ilaglag niyan. At bibueltahan ka niyan. Sigurado yan. Marami ng pera yan. Gagamit na lang po yan ng pera. Hindi po yan aatake. Sila may magsasalita yan. Hindi po yan. Unlike kay Pangulong Duterte, talagang makikipag ano yan. Yang mga yan, tahimik. O kagaya ng Tamba, tahimik. Pero umaatake yan. Gagamit lang ng pera. Ikaw. Parang huhulugan yung robot niya ng coin. Kikilos na yan. Tapos, bayad sa media. Pagdating sa media naman, yung the way ng pagbabalita nila, parang hindi kagaya sa pag inaatake nila ang Vice President. Mary Grace Piatos, yun ang bungad kagad yun ang headlines. Mary Grace Piatos, wala daw sa Philippine Statistics Authority. Ganyan yung mga pangbungad ni Mel Chanco kita mo kitang-kita mo na bayaran. Tapos pag balita naman kay Tamba, hindi siya gaano pinapasama. Kawawang-kawawa ang taong bayan diyan sa media na yan. Kumbaga napagkaitan, parang tinraidor, parang tayo yung winawalang ya. Ang laki ng part ng media sa mga katiwalian sa gobyerno. Presidente lang po, mga kababayan. Kung ang iuupo natin sa susunod ay matino, may malasakit, tapat ang paglilingkod, makikita nyo yung pag-unlad, makikita nyo. Kagaya po nung naranasan natin kay Pangulong Duterte. So, ang ginagawa ngayon, pag ganito ngayon, laganap yung balita, flood control project, corruption, no? Ang ginagawa, nagtuturuan lang. So, magtuturo yung DPWH sa MMDA yan, yung congressman, ay DPWH yan. Sila niyan gumagawa niyan Pero ang pinaka ugat ng korupsyon, mga nasa itaas. Nasa itaas po. Gaya nga nung sinabi ni Toby Chanco. Proposed budget 2.5, 2.4, 1.5. Gagawin 20 billion. No? Paano may i-implement 'yun? Pero walang magawa yung maliit na congressman, kailangan niyang implement. Kasi gusto niya rin magkaroon. Gusto niya rin makasubik. So, implement yun. Kahit ghost. Yun po yung pinag-uusapan din sa hearing. Mga ghost project.
Yung mga nasa taas talaga ang mga kurakot. Sila talaga. Kaya nga lang, sila nangungurakot. Mangurakot na rin tayo. Tayo mga nasa baba dito. Wala na. Pandemic na talaga. Yan po ang nangyayari. Ganyan na po ang gobyerno ni Marcos. At meron pang kulang-kulang 3 years. Dalawat siguro mga 8 months, 2 and 8 months or 9 months. Ganyan po ang itatagal pa nitong presidenteng ito. Sa mga observation daw ni President doon sa mga contractor, pira mo, ang binibira niya contractor. Hindi niya binibira yung mga congressman. Mayroon bang malalaglag dyan? Wala din eh. Pagkukunwari lang din. Dito sa amin, sa Bulacan, sa may flood control din dito, sa mga ilog, yung mga riprap, tinignan ko, maayos naman yung sa bungad. Kaya lang, mahaba eh. Hindi na natin ma-inspect. Mahaba. Gusto ko sanang kanina sa investigasyon, may pinakita. Aba, parang ganun yung itsura nung dike dito sa amin. Ganun kasi yung hagdan. Meron din yatang nasira dito sa amin. Pero, ilang taon na rin yun, wala namang nasisira doon sa mga kita mo. Mula sa tulay, mula sa daan. Pero sa malayo na, hindi mo na syempre kita. Pakurbada yung ilog dito. Pero parang sa lugar namin yung ganong style. Meron ding sira. No? At meron ding exposure. Si Toby Chanco yata yun, o si Pampilo Lacson, na yung flood control project completed na, tapos na. Maayos naman. Tapos na. Halimbawa, 2023, no? Noong 2024, binigyan ulit ng pondo. yung tapos na proyekto, binigyan na naman ng pondo. Ano tawag doon? Ghost pondo. Hindi ghost project eh. Andun na yung project eh. Tapos na eh. Pero binigyan uli ng pondo. Ghost pondo. Ang tindi. Wala ka nang gagawing proyekto. Isusubi mo na lang sa bulsa mo. Ganun po katindi. Bakit? Wala na pong takot eh. Ginagaya na po eh. Pandemic na eh. Maggagayahan na lang. Kasi yung mga nasa taas, no? Wala naman pala pakialam eh. Ang tindi, no? Di sila naawa doon sa mga binabaha, no? Mga bata, may namamatay pa, no? Yung mga ari-arian na pinaghirapan ng OFW kapag pundar ng bahay, pinaganda kahit medyo maliit lang, tas babahain lang, no? Ang tindi, imbis na nagbabayad naman tayo ng buwis, imbis na maalwahan ang ating buhay, yung guminhawa naman sa dito sa mga road project, flood control, sa health. Yun na lang yung, kaya nga may gobyerno eh. Kaya nga tayo nagbabayad ng buwis para ibalik sa atin yan, no? Matulungan tayo ng gobyerno. Pero yung tulong na yon, ninanakaw nila. Mga demonyo po ang gumagawa niyan. Demonyo lang makakagawa niyan, yung mga ganyang tao. Yung nakaraan na kinwento ko, ikukwento ko po ulit. Na nagtrabaho po ako dati sa isang munisipyo, sa City Hall. Under ako ng isang engineer sa engineering department.
Meron kaming mga proyekto for barangays kasi municipality. So, ang project, ang pondo nanggagaling sa munisipyo, sa city, city hall. Ang project namin, mga barangay project. Halimbawa, barangay road, no? Mga barangay hall, mga multipurpose hall. Yan, under congressman naman, kung makakuha ng proyekto sa congressman, kaya lang sa congressman nga, sila na rin yung contractor. Ano pa makukuha mo sa kung kanila lahat kanila lahat. So, makakakuha kami ng proyekto sa City Hall through barangay chairman. Okay? Naka-attend din ako ng bidding doon. Ang bidding, no, sabi sa akin ng boss ko, ito entry mo, tatlong project. Yung dalawa mananalo. Oo, alam na ng boss ko. Mananalo yung dalawa, yung isa talo. Di, punta na kami sa bidding. Andun yung captain, tapos yung mga konsyal ng barangay. Tawag ba doon? Kagawad, no? Kagawad. May nag-object na isang kagawad. Baga, kumukontra doon sa isang project. Naging pending. Pending yun. May nag-object. Kumbaga, hindi nila pinagpatuloy. Hindi naman sila nag-break the council. Kumbaga, magbotohan. Hindi sila nagbotohan. Na pending lang isa. Pero yung dalawang entry ko, nanalo talaga yon. Panalo yon. After ng bidding, wala pa, parang ano lang yun, formality lang ang bidding. Opo, na-experience ko yan, nakita ng mata ko, ako mismo, nandoon, representative ako. Tapos noon, kasama ko, inabutan ako ng 2,000. Nung panahon na yon, malaki-laki yung 2,000 na yon. Tapos kain kami sa restaurant. Baga, ayos. Ang ganda ng araw mo. Kumita ka ng malaki. Bukod sa sweldo mo, magkano lang sweldo ko noon. So, ang project namin, mga kanal, anong ba tawag doon? Drainage, no? Multipurpose hall, basketball o covered court. Yun yung mga project namin. So, ang corruption, ganito ang nangyayari, no? Hindi lang sa flood control, sa mga road, mga drainage, may corruption din yan. So, ang sistema ngayon, mula sa City Hall, nire-release ang budget, no? Mula sa Office of the Mayor, kukuha sila ng contractor, no? So, mayroong general contractor. Yung general contractor, kukuha ng subcon. Pero, ang ibibigay niya sa subcon, 70% na lang. 30% kanya na. Wala siyang ginagawa. Walang ginagawa. Ang gagawa yung subcon. Siya, papasyal lang siya doon. Guro, after 3 days, pasyal. Nakasasakyan naman yun tingin-tingin. O after 4 days o kung kailan niya gusto. Ganun lang yun, papasada lang po yun. 'Di ba? Kumikita siya, wala siyang ginagawa. Pero siya na bahala siguro magpadulas sa Office of the Mayor. Hindi naman siguro lahat merong ganun. So hindi na namin nakikita 'yon. Pero meron ba? Hindi natin alam. Baka meron. Or yung iba baka wala. Ngayon, yung nakakuha ng subcon, yun yung boss ko, no? So ako yung isa sa assistant niya. Ako yung taga-bantay ng tao, taga-tingin ng tao, taga-check ng materyales. So ako nagtatrabaho ng yun ang trabaho ko.
Ngayon, minsan, yung boss ko, nakakuha ng subcon, kumukuha pa rin, kumukuha pa rin siya ng kontraktor, yung tinatawag na foreman. O, hindi na siya engineer. Foreman na lang, o, ikaw na. Magkano kukunin mo to? 100,000. O, di sige, trabahuhin mo yan. So, less trabaho yung boss ko. Ganon nangyayari po sa ano. So, minsan, ang proyekto, 60% na lang. Minsan nga, 40% na lang. Bakit? From general contractor, tapyas 30%, pupunta subcon, 70% na lang. Itong si subcon, ipapakontrata pa. Doon nga sa mga pipitsuging foreman na lang. No? Kasi kaya naman talaga. Kaya naman. So si subcon, tapyas 30% ulit, 40% na lang ang natitira sa pera ng bayan. Kaya yung ibang proyekto, substandard talaga. Wala, ampaw. Ampaw po. Kagaya po ng flood control. 40% na lang. Kung ang ang pondo ay 100,000, tapyas po 60,000, 40,000 na lang yung matitira sa project. So, babakalan mo pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Kasi nga may mga ganyan kalakaran. Yun po yung na-experience ko, ha. At saka matindi kapag gabi na. Minsan, makikipag-inuman ako sa mga engineer, sa mga opisyal ng City Hall. Opo. Madalas, kami lang ng boss ko. Pero minsan, marami kami, mga opisyal, nakakainuman ko. Yung kwentuhan nila, masasyak ka rin. Alam nyo, mga kwentuhan nila, si ganito si ganyan kumbaga, kumukontra, kumbaga, kalaban nila. Siguro, matino yung isang kumukontra na yun, hindi corrupt. No? Alam mo mga sinasabi nila, dapat ito mawala to, mapatalsik ito. Ganon. No? Kaya dito sa gobyerno, halimbawa sa isang ahensya, isang departamento, para na silang magkakakampi, para na silang sindikato. Na kapag mayroon dyan na matino, sisiraan nila para mapatalsik. Gagawa nila ng paraan para mapatalsik kasi balakid, istorbo, nakaharang sa mga gawain naming araw-araw, sa mga illegal na gawain. Ganon po. Ako tahimik lang. Nakikinig lang ako kasi lang ako. Tauhan lang ako. Ganon po sila. Kaya nakikita ko yung mga, alam nyo si Arnel Ignacio, yung departamento ni Arnel na OWA, pagdating ng budget hearing, pinapalakpakan sa Senado. Tapos bigla mababalitaan natin, sinibak na. Mayroon daw anomalya. Sabi ko, ito yung mga nakikita ko sa kwentuhan, no? Na kapag may matino, gagawan nila ng para mas mapatalsik, para sila mismo ang umupo at sila ang mangurakot, magnakaw doon sa OWA. Yun yung nakita ko, ko lang yan. Hinala ko lang. Kasi, kung magnanakaw si Arnel, dapat 2022, 2023 pa lang. Nagnakaw na. No? Hindi rin natin alam. Kasi meron din pondo ang OWA. Magkano rin ba ang pondo ng OWA? Billion din ba? O, laman tiyan din yun. Pero yun mo, hindi na nanakaw. Nangihinayang sila doon. O, sayang yung pondo ni Arnel. Hindi na nanakaw. Gawan natin ng parang patalsikin natin. Yung mga nasa taas, rin. Iskalawag din. Rin. Kaya approve. Sige, tanggalin nyo. Patay na. Wala na. Kawawa ngayon ang OWA.
may nabasa ako sa OWA, si Rapi Tulfo yata, Erwin Tulfo. Kumbaga hindi na maganda ang palakad. Di ba si Rapi Tulfo, ano siya, parang advocacy niya yung mga OFW, pinagtatanggol niya yung mga nakakawawa. Parang walang aksyon itong OWA ngayon. Unlike kay Arnel, talagang pinupuntahan kahit saang bansa yan, pinupuntahan ni Arnel, uma-action agad. Kaya pinapalakpakan si Arnel eh. Ngayon wala na. May mga issues na. Kasi may corruption na. Ninanakaw na yung pera ng OWA. So, yun lang po ang hinala ko. Hinala lang. Wala naman tayong personal knowledge. So, yan po yung na-experience ko sa gobyerno. At least nakapagtrabaho rin ako sa gobyerno nung bata-bata pa tayo. Talagang ganyan po ang kalakaran. Dati pa. No? Pero, may solusyon. Pwede pong mawala yan. Pwedeng malabanan yan. Nasa presidente lang po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Nabulol pa. Salamat po. Ingat. Bye-bye. See you next time.